Sa mga sandaling ngayon, nanlulumo ang mga nasunugang residente ng Barangay Pio del Pilar sa Makati sa isang iglap na abo ang kanilang mga ipinundar. Wala pa rin sa lungsod ng Makati, live pa rin po ito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Marisol? Mike, sabi nga, manakawan ka na, wag lang masunugan. Ganito na nga ang sinasabi ng ating mga kababayan na mga nakatira sa dito nga sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, lalong-lalo na itong mga nasunugan. Sa kasagsagan ng pag-aupula ng sunog na lumalamon sa mga bahay sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, hindi magkanda-ugaga ang mga residente. Ang babaeng ito na nagtatatakbo at iyak ng iyak. Nasusunog daw kasi ang kanilang bahay at hindi niya makita ang mga anak. Agad naman siyang nilapitan at niyakap ng lalaki at sinabing maayos ng kanyang mga anak. Ang iba pang residente, kanya-kanyang takbo. Si Glenda Palma, hindi raw alam kung paano nakatakbo palabas ng compound bitbit ang anak. Ang kapitbahay daw kasi nila ang pinanghula ng sunog. Nagkakagulo na sila. Akala ko nag-aaway lang pagsilip ko. Sabi nila sunog na agad. Paano yun? Mayroon ka bang nakita ko? Wala po, miski isa. Karamihan ng mga nasunugan, kanya-kanyang pwesto sa harap at gilid ng mga establishmento. Si Victoria Kalayig naiyak sa masaklap na sinapit. Sa isang iglap, naglahong parang bula ang 39 na taong ipinundar. Kahit isa po, ma'am, wala po talaga kami naisalba. Nakasakit po sa akin eh. Kasi napakatagal ko na po nakatira sa lugar na yan. Nag-alsabalutan man ang ilang pang nakatira sa lugar na hindi naabot ng sunog. Ilang grupo ang nag-rescue sa mga hayop dahil sa sunog. Ilang establishmento ang natigil ang operasyon. One thing is naapektuhan ng negosyo namin dito. Kaninang umaga pa nag-umpisa yan eh. Ang tent na ito sa Amorsolo Street, Makati ang nagsisilbi ngayong evacuation center ng mga nasunugan. Ang mga biktima, kanya-kanyang pwesto gamit ang karton at kumot na pangsapin sa kalsada. Dito muna kami. Yun na nga po, wala na kaming dito lang. Tuloy ang pagbibigay ng medical assistance sa mga may edad ng residente. Meron naman po tayong nakahandang pagkain to provide them. Pwede nang pumasok yung mga areas na hindi nasunugan. Mike, kanina nagbigay po ng mga banig ang mga local government na siya ngayon ginagamit ng ating mga residente. Samantala, meron pong mga senior citizen kanina ang isunugod sa ospital. Nung kasagsagan niya ng sunog, Mike, dahil nagkaroon sila ng problema sa paghinga. Meron din mga nagtamo ng mga minor injuries pero agad din namang nagamot ang mga yan. So sa ngayon, wala namang naiulat na malubhang nasaktan doon sa nangyaring sunog. Alam mo, Mike, nandito pa rin sila sa rampa nga, ditong tinatawag na Amorsolo Street. Isang lane lang po ang gumagana dito at kung hanggang kailan sila dito, yan po ang hindi pa matiyak dahil mismo si Mayor Junjun Binay nagsabi na wala talagang paglalagyan sa kanila at hindi pa rin masabi kung hanggang sila mananatili dito. Alam mo, Mike, ang dasal nga lang ng mga residente rito, sana nga hindi umulan dahil wala raw talaga silang ibang pupuntahan. Wala ho ibang silang tulugan, banig, dito lang po yung pangsapi nila dito sa semento, wala raw silang choice kundi dito na lang muna mananatili. Maraming malaking mga kumpanya dyan sa Makati, dyan malapit sa lugar na nasunugan na yan. Meron bang mga malalaking korporasyon dyan, mga tauhan at mga opisyalis nila na tumutulong dyan sa mga nasunugan na yan dyan sa Makati, Marisol? Mike, sa maghapon ho natin hanggang sa mga oras na itong pananatili, wala pa rin po tayong nakikita. Wala rin tayong nakita kanina na merong malalaking korporasyon na nagbibigay ng tulong. Sa pagkakataong to, gusto na rin natin ngayon panawagan sa ating mga kababayan dahil walang katiyakan kung hanggang kailan po sila mananatili dito. Bagamat meron namang tulong mula sa lokal na pamahalaan, humihingi po sila ng ayuda sa kahit ano hong pwede maibigay na tulong sa mga biktima ng sunog, Mike. Maraming salamat, Marisol Abduraman.